Isipin na isang araw, gigising ka sa malalim na pagkaunawa na ilang taon ka nang humahabol sa pera, katayuan sa lipunan at pagkilala ng iba, pero napabayaan mo naman ang pinakapangunahing aspeto ng buhay, ang pag-aalaga sa iyong sarili. Ang iyong emosyonal na kalusugan ay nagiging balisa, ang iyong katawan ay napapagod, ang iyong isip ay nabubusog ng problema, at doon na dumarating ang tiyak na pagbagsak. Nagkakawatak-watak ang mga relasyon, nawawala ang mga oportunidad, dumarami ang mga maling desisyon, at nahahalata mo na huli na ang lahat, na ang tunay na halaga ng pagwawalang bahala sa pag-aalaga sa sarili ay mas mabigat pa kaysa anumang pinsala sa pinansyal. Nakakatakot isipin na milyon-milyong tao ang lumalakad sa landas na ito ngayon. Tahimik na inuulit ang isang trahedya na sana'y maiiwasan sa pamamagitan lamang ng simpleng pagpili. At dito nagiging halos propetiko ang stoicismo ni Marcus Aurelius. Itinuro niya na ang ating panlabas na buhay ay refleksyon ng ating panloob na pamamahala. Dahil ang sinumang hindi kayang kontrolin ang sarili ay nagiging alipin ng sarili niyang mga kahinaan. Sa isang mundong nagtutulak sa atin na magtrabaho hanggang sa punto ng pagkabali, kung saan karamihan ay nabubuhay ng stress, balisa at nakulong sa utang na sanhi ng emosyonal na paggugol, ang pag-unawa sa aral na ito ay parang pagkakaroon ng isang lihim na mapa. Isang mapa na hindi lang nagpoprotekta sa iyo, kundi nagpapayaman din sa iyo, emosyonal, mental at pinansyal. Dahil, oo, ang wastong pag-aalaga sa sarili ay tunay na nagiging yaman. Hindi lamang material na yaman, kundi uri ng kayamanan na bumubuo ng matatag na karera, malusog na relasyon at isang buhay na malayo sa kaguluhan na sumisira sa napakaraming mahuhusay na individual. Ilan sa iyong kakilala ang patuloy na sumisira sa kanilang sarili, gumagastos ng labis, nakakaligta ng mga oportunidad dahil sa kakulangan ng kalinawan ng isip, o sinisira ang kanilang reputasyon dahil hindi nila kontrolado ang kanilang emosyon. Marahil, marami. At marahil, naranasan mo na rin ito mismo. Paulit-ulit na sinabi ni Marcus Aurelius na ang unang laban ng isang tao ay laban sa kanyang sarili. Hindi laban sa gobyerno, hindi laban sa kanilang amo, hindi laban sa ekonomiya. Laban ito sa sarili nilang isip. Ang isang magulo na isip ay lumilikha ng isang magulo na buhay, at ang mga magulo na buhay ay bihirang umunlad. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming personalidad ang bumagsak sa ilalim ng pansin ng publiko. Halimbawa, si Amy Winehouse, isang napakatalino at henyong artista na, sa kabila nito pumasok sa isang siklo ng emosyonal na pagkasira sa sarili na nagtulak sa kanya sa bingit. Hindi sapat ang talento, hindi sapat ang tagumpay, hindi sapat ang kasikatan. Ang kakulangan sa pag-aalaga sa sarili ang nanaig. Sa kabilang banda, nakikita natin ang mga individual tulad ni Keanu Reeves na sa kabila ng hindi masukat na trahedya, pagkawala at panggigipit, ay napanatili ang isang buhay na ginagabayan ng pagpipigil sa sarili, disiplina sa emosyon at kapakumbabaan. Naging simbolo siya ng balanse sa isang kapaligiran na lumalamon maging sa pinakamalakas. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi luho. Ito ay isang estratehiya para mabuhay. At higit pa doon, isang estratehiya para sa kasaganahan. Ngayon, alam natin sa pamamagitan ng pananaliksik mula sa American Psychological Association na ang mga individual na may kontrol sa emosyon ay gumagawa ng mas mahusay na desisyon sa pananalapi, iniiwasan ng mga biglaang pagbili, nananatili sa trabaho ng mas matagal, nakabubuo ng mas matatag na relasyon at nagpapakita ng mas mataas na antas ng pagiging produktibo. Sa madaling salita, eksaktong uri ng tao na umuunlad, lumalago, at natural na gumaganda ang buhay.
Nang sabihin ni Marcus Aurelius na ang kaluluwa ay kumukuha ng kulay ng kanyang mga iniisip, inunahan na niya ang kinukumpirma ng agham ngayon. Ang iyong isip ang humuhubog sa iyong buhay. At ang mga nag-aalaga nito ay lumilikha ng mga tiyak na pag-unlad sa lahat ng aspeto. Ngunit paano natin ito isasabuhay sa gitna ng modernong kaguluhan? Pag-isipan ang isang simpleng bagay na halos lahat ay kinakaharap. Labis na pampasigla, pagod sa isip at patuloy na pagkabalisa. Napansin mo na ba na sa mga araw ng matinding pagkapagod, mas malaki ang nagagastos mo, mas madali kang mainis, mas madali kang magpabukas-bukas at mas mababa ang iyong nagagawa? Hindi ito nagkataon lang. Ito ay kakulangan sa pangunahing pag-aalaga sa sarili. Ngayon isipin ang kabaligtaran. Mahimbing ang iyong tulog, maayos ang iyong gawain, natututo kang huminga bago kumilos, binabawasan mo ang mga nakakapinsalang impluensya, natututo kang tumanggi, humihinto ka sa pakikipagtalo sa mga bagay na hindi naman magbabago. Bigla, nagiging mas madali ang mga desisyon. Ang dating tila mahalaga ay nawawalan ng kabuluhan. Nagiging tahimik ang isip. At kapag naging tahimik ang isip, nagsisimula kang makakita ng mga oportunidad na palaging nandyan, ngunit naitago ng panloob na kalat. Ang pag-aalaga sa sarili ay nagpapayaman sa iyo dahil pinipigilan ka nitong sayangin ang enerhiya, oras, pera at buhay. Ito ang di nakikitang pundasyon ng lahat ng pag-unlad. At upang makapagsimula, narito ang isang hamon ng stoicismo na inspirasyon ni Marcus Aurelius. Sa loob ng 7 araw, paggising mo, isulat ang 3 bagay na nasa iyong kontrol at 3 hindi. Pagkatapos, italaga lamang ang iyong sarili sa mga kaya mong kontrolin. Ang simpleng ehersisyong ito ay nag-aayos ng iyong isip, nagbabawas ng pagkabalisa at nagpapataas ng kalinawan. At ang kalinawan ay lumilikha ng mas mahusay na desisyon. Ang mas mahusay na desisyon ay lumilikha ng pag-unlad. At ang pag-unlad ay lumilikha ng yaman. Naunawaan ni Marcus Aurelius na ang tunay na laban ng sangkatauhan ay hindi nangyayari sa panlabas na mundo kundi sa loob ng sarili nating isip. Nagpatakbo siya ng isang imperyo, ngunit iginiit niya na kung hindi maayos ang isip, walang halaga ng kapangyarihan ng sapat upang panatilihin ang buhay mismo. At ang katotohanan ito ay lalong nagiging maliwanag ngayon kapag milyon-milyong tao ang nakulong sa isang siklo ng tahimik na pagkapagod, krudo na emosyon, biglaang desisyon at isang pakiramdam ng kawalan ng balanse na sumisira sa kanilang mga oportunidad. Ilang beses ka na bang nagising na pagod bago pa man magsimula ang iyong araw? Ilang beses mo nang sinabi na gagawin mo ang isang mahalagang bagay, ngunit nawalan ka ng enerhiya upang ituloy ito? Ilang beses ka nang nag-react ng sobra sa maliliit na sitwasyon dahil lamang sa puno na ang iyong isip? Ang ganitong uri ng pag-uugali na inuulit sa loob ng maraming taon ay sumisira sa mga karera, relasyon at pagpapahalaga sa sarili. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang kalidad ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. At kapag ang iyong mga iniisip ay magulo, negatibo o mabilis, ang iyong buhay ay tiyak na susunod sa parehong ritmo. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Harvard Medical School na ang matagal na stress ay nagbabawas ng ating kakayahang mag-focus at gumawa ng desisyon. Nangangahulugan ito na kapag napapabayaan mo ang pag-aalaga sa sarili, literal mong nawawala ang kakayahang pumili kung ano ang pinakamainam para sa iyong sarili. Ang isang pagod na isip ay palaging pipili ng mga shortcut, adiksyon, impulsibo at pagkalito. At ito mismo ang sumisira sa kasaganahan. Maraming mahuhusay na individual ang nawalan ng direksyon dahil sa pagwawalang bahala sa katotohanan ito.
Isang kapansin-pansing halimbawa, si Lindsay Lohan, isang artistang may pambihirang kakayahan na, sa pagpapabaya sa kanyang emosyonal na balanse, ay tuluyang nawalan ng mahahalagang oportunidad, kontrata at isang karera na sana'y mas naging dakila. Malinaw nitong ipinapakita na ang talento ng walang pag-aalaga sa sarili ay walang kayang panatilihin. Sa kabilang banda, ang isang inaalaga ang isip ay isang isip na bumubuo. Kapag nagsimula kang tratuhing may paggalang ang iyong sarili, nagbabago ang mga bagay-bagay. Napagtanto mo na hindi mo kailangang makisali sa walang kwentang pagtatalo, na hindi mo kailangang tumugon sa bawat panggugulo, na hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay kaninuman. Nakikita ng isang taong may kontrol sa emosyon ng mundo ng malinaw. At ang kalinawan ang nagbibigay kapangyarihan sa iyo na gumawa ng mga desisyon na magpapayaman sa iyo. Isaalang-alang ang isang simpleng bagay. Kapag ikaw ay nakapagpahinga ng maayos at balanse ang emosyon, mas mababa ang iyong pagpapabukas-bukas. At bawat gawain na natapos sa tamang araw ay pumipigil sa problema, nagbubukas ng landas, at lumilikha ng espasyo para sa mga oportunidad. Ang mahimbing na pagtulog halimbawa ay hindi luho. Ito ay isang estratehiya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nakakakuha ng sapat na tulog ay nagpapakita ng mas kaunting impulsibo sa pananalapi, mas mahusay na kontrol sa emosyon at mas malaking disiplina. Sa madaling salita, ang pag-aalaga lamang sa iyong tulog ay nagpapahusay na sa iyong pananalapi, iyong mga relasyon at iyong pagiging produktibo. Isa pang punto ay salain ng iyong kinukonsumo. Ngayon, malaking bahagi ng populasyon ang gumugugol ng mga oras sa mga nilalaman na nagnanakaw ng atensyon, nag-iimbita ng paghahambing sa iba at lumilikha ng pagkabalisa. Ito ay nakakapagod sa isip at humahadlang sa paglago. Ngunit kapag binawasan mo ang mga pampasiglang ito at inilaan ang ilang minuto ng iyong araw para sa katahimikan, pagpaplano at pagninilay, nababawi mo ang kontrol. Ginawa ito ni Marcus Aurelius araw-araw. Sumusulat siya tungkol sa kanyang mga takot, kanyang mga pagdududa, kanyang mga desisyon. Ang maliit na gawaing ito ay nagpanatili sa kanya na matatag sa harap ng mga digmaan, pagkawala at napakalaking responsibilidad. Ngayon, kaya mong gawin ito sa loob ng 5 minuto, isinusulat ang iyong nararamdaman at kung paano mo gustong kumilos. Ito ay simple, ngunit may malalim na pagbabago. Dahil ang pag-aalaga sa sarili ay eksakto nito. Maliliit na aksyon na kapag inulit ay bumubuo ng matibay na pundasyon. Pinipigilan kanila na sumabog dahil sa maliliit na bagay. Pinipigilan kanila na gumawa ng maling desisyon kapag ikaw ay emosyonal na nababalisa. Pinipigilan kanila na mawala ng kontrol sa iyong buhay. At kapag kontrolado ang iyong buhay, nagiging mas matatag ka, mas produktibo, mas kumpiyansa, at natural, mas masagana. Ngayon, kung lahat ng ito ay tumatatak sa iyo, pakilike ang video at mag-subscribe sa channel. Mahalaga ito upang irekomenda ng YouTube ang mas marami pang nilalaman na tulad nito, palakasin ang abot ng mensahe at payagan ang gawaing ito na patuloy na lumago. Ang iyong simpleng kilos ay nagpapatuloy sa pagbabagong ito. Paulit-ulit na sinabi ni Marcus Aurelius na walang sino man ang tunay na malaya habang inaalipin ng sariling emosyon. At ang pahayag na ito ay lalong nagiging makapangyarihan kapag isasaalang-alang natin kung paano binibitag ng modernong buhay ang mga tao sa siklo ng pagkabalisa, pagiging pabigla-bigla at pagsira sa sarili. Malaking bahagi ng populasyon ang nabubuhay sa pag-react lamang sa mundo sa halip na aktibong pamunuan ng kanilang sariling buhay. At kapag palagi kang nagre-react, nawawalan ka ng kakayahang bumuo. Napansin mo ba kung gaano kadalas na gumising na may mabilis na isip, buksan ang iyong telepono
at agad na malunod sa mga notifikasyon, mga hinihingi at paghahambing? Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsisimula ng kanilang araw na pakiramdam ay talo na bago pa man bumangon sa kama. At ang pamumuhay sa ganitong paraan ay nagpapabigat sa lahat: trabaho, relasyon, pera, mga layunin. Itinuro ni Marcus Aurelius na ang unang kilos ng isang matalinong tao ay ang protektahan ang kanyang umaga. Sumusulat siya sa kanyang sarili: nagpapaalala na ang araw ay puno ng mga hamon, ngunit wala sa mga ito ang dapat magnakaw ng kanyang panloob na kapayapaan. Ngayon, ang pagprotekta sa iyong umaga ay nangangahulugang hindi pagsisimula ng araw sa isang estado ng pagmamadali, pag-iwas na malunod sa mga pampasigla, paghinga bago mag-isip at pag-iisip bago kumilos. Ipinapakita ng kamakailang pananaliksik mula sa Princeton University na ang labis na biswal at mental na pampasigla ay nagbabawas ng pagiging produktibo at nagpapataas ng mga pagkakamali sa paghatol. Sa madaling salita, kapag mas maagang binubumba ang iyong isip ng maraming impormasyon, mas nagiging masama ang iyong mga desisyon sa buong maghapon, at ang mga maling desisyon na inuulit sa paglipas ng maraming taon ay lumilikha ng buhay na puno ng kahirapan. Kaya ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang isang pampasarap sa buhay. Ito ay isang stratehiyang panangga laban sa mundong patuloy na humihingi ng iyong atensyon at sumisira sa pagkakaisa ng iyong isip. Kapag sinimulan mo ang iyong araw na may mas malalim na layunin, natural mong sinisimulan ang kumilos ng may mas malaking kamalayan. At ang pagkilos ng may kamalayan ay pumipigil sa pabigla-biglang paggastos, walang saysay na pagtatalo, hindi kailangang hidwaan, padalos-dalos na desisyon at mga ugaling sumisipsip sa iyong lakas. Ganito nagsisimulang gawin kang masagana ng pag-aalaga sa sarili. Pinipigilan nito ang pag-aksaya ng oras, pera at kakayahang mental. Sa kabaligtaran, kailangan lamang obserbahan kung paano nawala ang lahat sa mga taong binaliwala ito. Si Robin Williams, sa kabila ng kanyang hindi matatawarang talento, ay tahimik na nakikipaglaban sa isang isip na unti-unting lumalamon sa kanya. Pinatawan niya ang mundo, ngunit sa loob niya ay humarap siya sa mga laban na hindi niya kayang lampasan ng mag-isa. Ipinapakita nito na walang sinuman ang nakakataas sa pangangailangang pangalagaan ang kanilang isip. Ngunit mayroon ding magagandang halimbawa kung paano nagtatayo ng panloob na lakas ang pag-aalaga sa sarili. Si Dwayne Johnson, halimbawa, ay palaging nagsasalita tungkol sa disiplinang emosyonal, pagiging malawak ang pangunawa sa sarili at gawi para sa kaisipan. Ginagamit niya ang ehersisyo, pagninilay-nilay at pagsasaayos ng emosyon bilang mga pang-araw-araw na kasangkapan na nagpapanatili sa kanyang nakasentro kahit sa ilalim ng matinding panggigipit. Hindi aksidente na mayroon siyang matatag na karera, matibay na relasyon at hinahangaan ng publiko. Ang mga individual na balanse sa emosyon ay natural na nagiging mas mapagkakatiwalaan, mas produktibo at mas consistent, mga katangiang pinaparangalan ng mundo. Sa pang-araw-araw na buhay, nagsisimula ito sa simpleng mga gawain. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay isa sa mga ito. Ilang ulit ka na bang tumanggap ng mga responsibilidad na hindi sa iyo, mga usapang nakakapagod, mga pagtitipon na nakakaubos ng iyong lakas para lamang maiwasan ang makadismaya ng iba? Karaniwan ito dahil karamihan sa mga tao ay takot sabihin ng hindi, ngunit ang bawat hindi kailangang oo ay nagtutulak sa iyo palayo sa iyong landas. Kapag natuto kang tumanggi ng may paggalang, bumabalik ang iyong lakas sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang isa pang punto ay ang pangangalaga sa iyong katawan bilang bahagi ng pangangalaga sa isip. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang hindi magandang pagkain,
Pagiging walang galaw at kakulangan sa tulog ay parang pagtatapon ng buhangin sa sarili mong mga mekanismo ng emosyon. Ikaw ay maninigas. Mawawalan ka ng pasensya, mawawalan ka ng focus, at mawawalan ka ng mga pagkakataon. Ang pag-aalaga sa sarili ay nangangahulugan din ng pagsala ng mga tao. Hindi lahat ng kasama mo ay sumusuporta sa iyo. At sinabi ni Marcus Aurelius na dapat nating protektahan ang ating sarili mula sa ugali ng iba. Dahil ang pagkatao ng iba ay hindi maaaring sumira sa ating sarili. Kapag lumayo ka sa mga nakakalason na kapaligiran, humihinga ang iyong isip. At kapag humihinga ang isip, ito ay lumilikha. Upang palakasin ang araling ito, subukan ang isang simpleng hamon sa susunod na 7 araw. Limitahan ang paggamit ng iyong cellphone sa unang 30 minuto ng umaga. Gamitin ang oras na ito upang huminga, ayusin ang iyong araw, mag-inom ng sapat na tubig, obserbahan ang iyong mga iniisip. Ang maliit na gawaing ito ay lumilikha ng isang mas malakas, mas nakasentrong isip, mas may kakayahang pumili kung ano ang tunay na nagpapayaman sa iyo. Iginigit ni Marcus Aurelius na ang tunay na yaman ng isang tao ay nasa kung ano ang kanyang kayang panatilihin kahit na ang lahat sa paligid niya ay gumuguho. Pinaniniwalaan niya na ang disiplina, katahimikan at pagpipigil sa sarili ay mas malaking kayamanan kaysa sa anumang ginto. At may saysay ito kapag inoobserbahan natin kung paano nawawalan ng pagkakataon ang karamihan sa mga tao hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa kakulangan ng emosyonal na katatagan. Sa isang mundo kung saan ang lahat ay nagmamadali, naghahambing, nagiging iritable, nagmamadali at nagre-react ng walang pag-iisip, ang taong nagpapanatili ng ayos ng kanyang isip ay natural na namumukod tangi. Ang tanong ay, bakit maraming tao ang nabibigo dito? Dahil ang modernong buhay ay lumilikha ng ilusyon ng pagmamadali. Ang mga mensahe, deadline, opinyon, notifikasyon at panggigipit ng lipunan ay nagtutulak sa mga tao sa isang palaging estado ng pagkaalerto. At kapag namumuhay ang isang tao sa estado ng pagkaalerto, pumapasok ang katawan sa survival mode. Sa mode na ito, hindi nangyayari ang kasaganaan, tanging pagkapagod, tanging mga impulsyon, tanging pagsisisi. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang iyong isip ay magiging katulad ng mga bagay na inuulit mo sa iyong sarili. At kapag ginugugol ng isang tao ang kanilang mga araw sa pag-iisip na sila ay nahuhuli, na hindi sila sapat, na kailangan nilang magmadali upang makasabay sa iba, natural silang gumagawa ng pabigla-bigla at mapanirang desisyon. Pinapatunayan ito ng agham kapag ipinapakita nito sa pananaliksik ng APA na karamihan sa mga pabigla-biglang desisyon ay ginagawa kapag ang isip ay puspos. Sa madaling salita, ang mga hindi nagpapahinga ay mahina magdesisyon. Ang mga mahina magdesisyon ay mahirap mamuhay. Ang kakulangan ng pag-aalaga sa sarili ang lumilikha ng siklong ito. Isipin kung gaano karaming tao ang gumagastos ng pera para pawiin ng masamang emosyon at hindi dahil sa talagang may kailangan sila. O kung gaano karami ang pumapasok sa relasyon para lamang punan ang panloob na kawalan. O kung gaano karami ang kumakapit sa mapanirang ugali, mga adiksyon, gabing walang tulog, mga pangakong hindi natutupad dahil ang kanilang isip ay ubos na ang lakas at sinusubukang maghanap ng mabilis na ginhawa. Ngunit ang mabilis na ginhawa ay halos palaging may mataas na halaga, kaya naman maraming karera ang nawawala sa daan. Inoobserbahan natin ang mga celebrity at pampublikong personalidad na mabilis na nakamit ang kasikatan, ngunit kulang sa emosyonal na istruktura upang panatilihin ito. Si Britney Spears, halimbawa, ay nakaranas ng matindi at matagal na panggigipit
na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang mental health hanggang sa punto na nawalan siya ng kontrol sa kanyang sariling buhay sa loob ng maraming taon. Ipinapakita nito kung paano masisira ng kawalan ng pag-aalaga sa sarili maging ang mga tila nasa tuktok. Ngunit kapag may pag-aalaga sa sarili, ganap na nagbabago ang kapalaran. Ang mga taong nag-aalaga sa sarili nilang mental na gawain ay may posibilidad na umunlad kahit sa mapanghamong kapaligiran. Si Oprah Winfrey ay isang halimbawa nito. Lumaki siya sa isang labis na traumatikong sitwasyon, ngunit nakapagtayo ng matibay na buhay salamat sa pang-araw-araw na gawi ng pagninilay-nilay, pagbabasa, katahimikan at disiplinang emosyonal. Ang ganitong uri ng pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang nagpapagaling, kundi nagdidirekta rin. Nagbibigay kakayahan ito sa sinuman na baguhin ang sakit sa lakas, gulo sa kaayusan at takot sa tapang. Sa pang-araw-araw na buhay ng sinumang ordinaryong tao, isinasalin ito sa mas mahusay na mga desisyon. Kapag inaalagaan mo ang iyong katawan, mas mahusay na gumagana ang iyong isip. Kapag inaalagaan mo ang iyong isip, nagiging matatag ang iyong mga emosyon. Kapag inaalagaan mo ang iyong mga emosyon, bumubuti ang iyong mga relasyon. Kapag inaalagaan mo ang mga relasyon, bumubukas ang mga pinto. Kapag bumubukas ang mga pinto, lumilitaw ang mga pagkakataon. Kapag lumilitaw ang mga pagkakataon, nangyayari ang kasaganaan. Ito ay isang natural na reaksyon ng kadena. At ang lahat ay nagsisimula sa isang simpleng bagay, ang paglalaan ng oras para sa iyong sarili. Maaari itong maging 10 minuto ng paghinga bago harapin ang araw. Maaari itong paglalakad ng mag-isa upang ayusin ang mga iniisip. Maaari itong pagsusulat ng mga alalahanin upang mabawasan ang pasanin sa isip. Maaari itong pagsusuri ng mga pinansyal linggo-linggo upang maiwasan ang pabigla-biglang desisyon. Maaari itong pagsasabi ng hindi sa mga pangakong nakakaubos ng iyong lakas. Maaari itong pagpatay ng iyong telepono sa gabi upang makatulog ng mahimbing. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi komplikado. Ito ay binabaliwala lamang. Kapag sinimulan mong ituring ito bilang isang prioridad, nagbabago ang direksyon ng iyong buhay. Nagsisimula kang makakita ng malinaw sa kung ano ang dating nakakalito. Nagsisimula kang magdesisyon ng mahinahon. Nagsisimula kang magtipid ng lakas, oras at pera. Nagsisimula kang kumilos ng estratehiko sa halip na emosyonal. At ang pagbabagong ito ay bumabago sa lahat. Upang palakasin ang prosesong ito, subukan ng isang simpleng hamon sa susunod na 7 araw bago gumawa ng anumang mahalagang desisyon, kung bibili ng isang bagay, makipagtalo sa isang tao o tatanggap ng isang pangako. Huminga ka ng 3 malalim at tanungin ang iyong sarili kung ang aksyon na ito ay nakakatulong sa buhay na nais mo. Ang 10 segundong paghinto na ito ay makakatipid sa iyo ng ilang buwan ng pagsisisi. At marahil ang pinakamakapangyarihang bahagi ng itinuturo sa atin ni Marcus Aurelius ay ito: hinding-hindi titigil ang buhay para lamang makapag-ayos ka ng iyong sarili sa emosyonal na paraan. Hindi humihingi ng pahintulot ang mga problema upang lumitaw. Hindi naghihintay ang mga tao na maging handa ka at hindi babagal ang mundo dahil ikaw ay pagod. Gayunpaman, mayroong isang bagay na laging nasa iyong abot, kung paano mo pipiliing tumugon sa kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Marcus Aurelius na kapag tayo ay nababagabag ng isang panlabas na bagay, ang sakit ay hindi nagmumula sa sitwasyon mismo, kundi sa interpretasyon na nililikha natin tungkol dito. Kapag tunay mong nauunawaan ito, nagbabago ang lahat. Napagtanto mo na hindi mo kailangang kontrolin ang ugali ng iba upang magkaroon ng kapayapaan.
Hindi mo kailangang kontrolin ang hinaharap upang magkaroon ng katatagan at hindi mo kailangang maghintay na maging perpekto ang buhay upang magpatuloy. Ang kontrol ay nasa loob at palagi nang nandoon. Ang malaking pagkakamali ng marami ay ang pag-asa na magbabago ang kapaligiran, ang mga tao o ang sitwasyon mismo. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga kung patuloy kang tutugon sa parehong paraan gaya ng dati. Paulit-ulit na sinabi ni Marcus Aurelius sa kanyang sarili na mayroon tayong kapangyarihan sa ating mga isip, hindi sa mga pangyayari. At ang pahayag na ito ay hindi isang magandang metapora. Ito ay isang tunay na estratehiya para sa emosyonal na kaligtasan. Kapag huminga ka at mahinahong inoobserbahan ng iyong buhay, ang mga problemang kinakaharap mo, ang pang-araw-araw na panggigipit, ang mga inaasahan ng mga tao, napagtanto mo na bago mo subukang ayusin ang mundo, kailangan mong tanungin ang iyong sarili. Ano rito ang tanging nakasalalay pa rin sa akin? Dahil kapag binago mo ang iyong sarili, nagbabago ang mundo sa paligid mo bilang isang resulta. Hindi dahil nagbago ito, kundi dahil sinimulan mong makita at tumugon ng iba. At ganoon mismo kung paano binabago ng isang tao maging ang tila imposible. At kapag tunay mong nauunawaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa katahimikan sa loob, napagtanto mo na marami sa mga sagot na hinahanap mo ay laging nandoon, naghihintay lamang na magpasya kang tingnan ang mga ito ng may mas malaking katapatan. Ang bawat hakbang na gagawin mo sa direksyong ito ay hindi lamang nagbabago sa iyong buhay, kundi nagbibigay liwanag din sa landas ng mga naglalakad sa tabi mo. Sa makatuwid, kung ang nilalamang ito ay tumatak sa iyo, ibahagi ito sa isang espesyal na tao na maaaring kailangang marinig ang parehong mga salitang ito ngayon. Minsan, ang isang simpleng mensahe ay maaaring eksakto kung ano ang kailangan ng isang tao upang maalala ang kanyang sariling lakas. Magkikita tayo sa susunod na video.